Una na contempt si Celis ito nakaraang linggo matapos tanggihang ikanta ang source na kanyang tanong kung totoo bang umabot sa 1.8 billion pesos ang travel funds ng Office of the Speaker. Habang nakadetene sa kamera, nagsagawa si Celis at Badoy ng hunger strike. Hindi sila kumain ng kahit ano at kumapit lamang sa buko juice at tubig. Ang kalayaan ay pinanindigan, ipinaglalaban, hindi ito ibinibigay. Ang karapatan sa konstitusyon ay dapat nirespeto ng pamahalaan at ito ang aming pinanindigan. Pagkatapos ng isang linggong pagkakadetine sa loob ng Kamara ay nirelease na ng House of Representatives ang dalawang SMNI hosts na sina Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na narinig ang boses ninyo, no? Kasi we're very clear that this is not about us. None of this is about just me and Eric. It's about our country, no? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Nauna na nagsampa ng petisyon sa Supreme Court ang kampo ni Celis at Badoy para questionin ng House detention. Nagrally din sa harap ng Batasan Complex ang mga dating kadre ng CPP and PANDF. Panawagan ng former rebels, palayain sina Celis at Badoy sa detention facility. Dahil kung hindi, mas lalaki pa raw ang kanilang kilos protesta at baka umabot pa ito sa Malacanang. Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former cadre. Libo-libo kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? Panawagan naman ni Celis kay Pangulong Bongbong Marcos. We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance at inibinubulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Bagamat pinalaya na sila sa Kamara, magpapatuloy raw ang petition for certiorari nila sa Supreme Court para iprotesta ang mga araw na sila'y kinulong. Pagkatapos ng isang linggong pagkakadetine sa loob ng Kamara ay nirelease na ng House of Representatives ang dalawang SMNI hosts na sina Jeffrey K. Eric Celis at Dr. Lorraine Badoy. Umeere sa SMNI sina Celis at Badoy sa Laban Kasama ang Bayan, programang inilaan para sa information war kontra CPP and PANDF. Una na contempt si Celis ito nakaraang linggo matapos tanggihang ikanta ang source na kanyang tanong kung totoo bang umabot sa 1.8 billion pesos ang travel funds ng Office of the Speaker. Sunod na contempt si Dr. Badoy matapos tanungin sa TV ads sa kanilang programa. Ang kalayaan ay pinanindigan, ipinaglalaban, hindi ito ibinibigay. Ang karapatan sa konstitusyon ay dapat nirespeto ng pamahalaan at ito ang aming pinanindigan. Habang nakadetene sa Kamara, nagsagawa si Celis at Badoy ng hunger strike. Hindi sila kumain ng kahit ano at kumapit lamang sa buko juice at tubig. At ngayon nakalabas na sila sa Kamara, tinapos na rin nila ang hunger strike. Gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan na narinig ang boses ninyo, no? Kasi we're very clear that this is not about us. None of this is about just me and Eric. It's about our country, no? Yung pang-aabuso ng mga nasa kapangyarihan. Nagkaisa naman ang mga kasapi ng House Committee on Legislative Franchises na bitawan ng dalawa dahil sa humanitarian considerations. Nauna na nagsampa ng petisyon sa Supreme Court ang kampo ni Celis at Badoy para questionin ng House detention. Umaan na naman ang suporta si Celis at Badoy mula sa mga dating kasapi ng Philippine Military Academy. Isang manifesto of support na pinirmahan na mahigit 100 dating general ang inilabas para sa kanila. Nagrally din sa harap ng Batasan Complex ang mga dating kadre ng CPP and PANDF. Panawagan ng former rebels, palayain sina Celis at Badoy sa detention facility. Dahil kung hindi, mas lalaki pa raw ang kanilang kilos protesta at baka umabot pa ito sa Malacanang. Panawagan naman ni Celis kay Pangulong Bongbong Marcos. Actually, na-touch kami talaga kasi tuloy-tuloy na lumawak ang mga former cadre. Libo-libo kami nag-surrender. We hope that the government will see it na are we still standing on just ground? Or do you have a ground to stand on? We hope nakikinig si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dito. Sapagkat saan kami pupunta na nagbalik loob at yumakap sa kapayapaan at kumikilala sa gobyerno at nagpailalim sa otoridad ng gobyerno kung kami pala
ay nagsasalita tungkol sa transparency, good governance, at binubulgar namin ito mga CPP, NPA, NDF na sa loob ng gobyerno, pwede pala kaming ikulong ipatawag dito. Yun po ang aming malaking katanungan. Are we still standing on the ground that we believe pwede kami maging bahagi ng pamahalaan sa pagtatagumpay ng kapayapaan laban sa communist terrorism? Uuwi muna ang dalawa sa kanilang pamilya para ipagdiwang ang holiday season. Bagamat pinalaya na sila sa Kamara, magpapatuloy raw ang petition for certiorari nila sa Supreme Court para iprotesta ang mga araw na sila'y kinulong.